Magkano nga ba ang pwedeng mahiram sa pag-ibig for housing loan? Depende na rin sa kinikita mo. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Sa pag-ibig housing loan, pwede tayong mag-apply kung sakaling gusto natin bumili ng property, mapa, lupa, or house and lot, o gusto natin ipa-improve or ipaayos yung bahay natin, o meron tayong existing loan na i-refinance, pwedeng-pwede yan i-apply dito. Ngayon, ang tanong is magkano ba yung ibibigay na loan sa'yo ng pag-ibig? Depende na rin sa sinasahod mo. At pwede natin magamit ang housing loan calculator para dyan. Dito sa website nila na pag-ibigfund.services.com/ac, andito yung calculator. Unang-una, ano yung gusto mong i-compute? Ang pipiliin natin is yung pangalawang option. How much you can borrow o magkano yung pwedeng mahiram base na rin sa income o sinasahod ko. Tandaan na pwede i-consider din yung sinasahod ng spouse o ng pamilya mo, pero kung sa'yo lang i-consider, pwede mong ilagay dito yung amount na yon. Halimbawa, ang gross monthly income, ibig sabihin wala pa yung tax, wala pa yung mga deduction ng SSS, pag-ibig, o yung iba't ibang deduction. Basically, ito yung sahod mo na wala pang kahit na anong kaltas talaga. Halimbawa, nasa 25,000 pesos iyan. Pipili ka ng repayment period o yung term o yung tagal ng pagbayad ng loan. Ang pinakamatagal na inaalaw ng pag-ibig is 30 years. Preferred fixed pricing period. So halimbawa, gusto mong nakalock yung interest in the next 3 years ng 6.25%. So kahit mag-increase yung interest sa market, halimbawa, dineclare nila na 7% na yung interest. Pero nakalock ka ng 3 years na 6.25, hindi ka affected niyan. Sa 4th year o sa mga succeeding years pa, magbabago yung interest sa'yo kasi nga pinili mo lang ay yung 3 years lock-in period. Pwede yung 5 years pero tandaan, mas tumataas ang interest kung mas nilalak mo siya sa mas matagal na panahon. So piliin natin siguro yung 3 years. Kung ang sahod, 25K, 30 years ako magbabayad, magkano yung ibibigay na loan sa akin ng pag-ibig? Yan ay nasa 1.4 million. Kung saan ang pwedeng monthly amortization ay nasa 9,000, yan yung ihulog mo sa pag-ibig in the next 30 years. Tandaan na nakafix ito ng 3 years so magbabago pa depende sa interest kung tumaas o bumaba, and estimate lamang ito. Results appeared on this calculator is for reference only, hindi pa official. Pero dito pa lang magkakaroon na kayo ng estimate o matatansya nyo na kung magkano ba yung i-allow sa inyo ng pag-ibig. Ngayon, pwede natin itong baguhin. Halimbawa, ayoko ng 30 years. Gusto ko lang siya bayaran ng 20 years. Magkano yung pwede kong ma-loan? Nasa 1.2 million. Pag binago ko to, halimbawa 1 year fixed period lang, nasa 1,068,000. Kapag 5 years, nasa 1.173. Kapag gusto ko mas maiksi pa, let's say gawin kong 10 years, from here makikita natin na mas mababa na lang yung pwedeng mapahiram sa'yo. Nasa 770,000 at ang monthly amortization sa loob ng 10 taon na nakafix ng 6.5% in first 5 years ay nasa 8,900. So applicable siguro ito kung magpapa-renovate kayo, magpapa-construct ng bahay, at pwede nyo pang mas babaan para nga naman mas maliit na lang din yung binabayaran ninyo na principal at interest sa pag-ibig. I-highlight ko lang din na pwede nyong i-consider din yung ibang option dito, like how much income is required for your desired loan amount. Ibig sabihin, yung gusto mo talagang i-loan is nasa 1.5 million. Tapos, magkano kaya yung i-require na pag-ibig na income para dyan? So, click natin compute. So, dapat hindi bababa sa 27,000 yung sasahurin mo. So, kung alam mo, nalilipat ka ng trabaho o gusto mong pataasin yung sahod mo, pwedeng ito yung i-consider mo. Pero kung hindi ganyan yung sahod mo, halimbawa, laruin natin, 1.3 million na lang ang i-loan ko, nasa 23,000 yung income na required para ma-approve ako. So, from here, ma-assess nyo na kung pasok or eligible ba kayo for the loan. Pero ang kadalasan nagagamit is how much you can borrow based on your income or how much you can borrow based na rin sa value ng property. Hindi kasi kung halimbawa 1 million yung value ng property. Set natin dito. Magkano ba yung pwedeng ipahiram sa'yo ng pag-ibig? Nasa 750,000 pesos. So, ang ilalabas mo ay nasa 250K. Kung sakali naman na tataasan natin itong fixed term,
950,000 pesos na siya. So mapapansin nyo, nagbabago yung amount based na rin sa term at yung fixed pricing. So pwede nyo nang i-check itong calculator, pwede nyo ma-assess kung magkano yung pwede nyo mahiram base na rin sa sinasahod ninyo kada buwan o nung pamilya at base na rin sa tagal at yung fixed pricing period na tinatawag. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong. See you sa mga next videos. Bye-bye!